Paksain ngayong umagang ito, mga kapatid, mga kaibigan. At maraming salamat na pala na sinasamahan nyo kami dito sa The Lighthouse radio program po natin. Mga nakalagin dyan, kahit nasa website ng The Lighthouse, ay naririyan daw po ang ilan sa mga kapatiran na subaybay po sa atin. So ating papaksain ay Episcopalianism and the Bible. At tulad po ng dati, dahil pinamagatan natin itong The Sound Doctrine, ating pong pinag-aralan ang mga katuruan ng different religious groups. And then, ay naalam din po natin kung ano ang sinasabi ng Bible patungkol sa kanilang mga paniniwala. At yung naroroon po na nakasulat sa Biblia, ayun po ang ating tinatawag na Sound Doctrine. So, atin pong umpisahan sa backgrounder, bilang backgrounder ng religious group na tinatawag na Episcopalian. At sometimes very confusing kasi nakikilala rin sila sa ibang mga pangalan. Ito ay ating maunawaan sa ating introduction. No? May click kong sinearch sa Wikipedia ang patungkol sa Episcopalian Church. At unang sinabi niya ay Episcopal Church may refer to various churches in the Anglican, Methodist, and Open Episcopal traditions. So kaya sabi ko kanina, hindi makakalito itong Episcopalianism, Episcopal Church. Kasi meron pala silang mga kasamahan among the Anglicans, which is also called the Church of England. Meron din sila sa Methodist, isa ring religious group ito. And then meron pang Open Episcopal traditions. So merong mga iba't ibang groups na kasama po rito. Ang Episcopalian is a synonym for Anglican in the United States, Scotland, and several other locations. Sa Mountain Province ay kilala ang grupong ito ng mga Anglicans, sabi nila. Pero sila rin pala itong mga Episcopalians. The Episcopal Church is a member church of the Worldwide Anglican Communion and is based in the United States with additional dioceses elsewhere. Hindi lang sa Amerika, sa iba't ibang mga lugar, ay meron silang mga diocese. Ito yung mga region na sakop po nila. It is a mainline Christian denomination divided into 9 provinces. That's according to Wikipedia. Kinoconsider niya as Christian denomination na hati-hati sa iba't ibang mga probinsya. At sinabi rin niya, it is a branch from Church of England. Ang headquarter nila ay nasa number 815 2nd Avenue, New York. At ang salitang episcopal ay galing sa isang Grigong salita na episkopos, nang ibig sabihin ay overseer. At kung maalala ninyo ay ito rin yung salitang ginagamit sa presbyteros, presbyter, which means also elders or bishops. At mamaya ay malalaman natin bakit nga ba ganito ang tinawag sa kanila. More information para sa grupong ito ay sinasabing ito sila yung bridge church, tulay na church between the Roman Catholic Church and the Protestants. Parang nasa gitna-gitna sila. Patawid mula sa Catholicism to Protestantism. Sapagkat they preserve the Catholic sacraments and creeds. Well, actually, hindi lahat. Mamaya din ating malalaman na dalawa dito sa mga sakramento. Pero nire-reject nila, ay inaayawan nila yung authority of the Pope. Kaya parang ang mga katuruan nila ay Catholicism pa rin, maliban doon sa pagkilala nila doon sa Papa. Hindi nila kinikilala rin. Kasi mayroon silang sariling head. At nagsimula sila mga 1531 hanggang 1539 dahil kay Henry VIII na hari ng England mga panahon na yon. Mayroong suliranin itong si King Henry VIII sa kanyang may bahay. Well, originally ay member sila ng Roman Catholic Church, nakarating doon from Rome, Catholicism. At okay naman sila at first, hanggang sa magkaroon niya ng suliranin itong si King Henry VIII sa kanyang asawang si Anne Boleyn. At kanya itong inihiwalay, dinivorce
Ang action niya na ito ay hindi nagustuhan ng Papa ng Roma at hindi maaproban. Kaya ang ginawa nitong si King Henry VIII, he passed the Act of Supremacy, which made him the only supreme head in earth of the Church of England. So ito yung background nila bakit nagkaroon ng Church of England, at mula sa Church of England ay iba-ibang mga groups naman ang lumabas. At itong Episcopal yan ay galing dito sa Church of England, or synonymous po ito sa Church of England. So ang nangyari, actually si Henry VIII ang naging Papa, Pope of England. So siya na ang nasusunod sa relihiyon na iyon. Sa Amerika ay tinatawag silang the Protestant Episcopal Church. So yun po ang maikling backgrounder natin sa Episcopalian Church or Protestant Episcopal Church. At una nilang pinapaniwalaan, binibigyan ng diin. Kaya nga sabi natin pinili nila itong word na Episcopalian ay sapagkat naniniwala sila na ang church must be governed by one bishop who rules over a diocese of several local churches. Di ba parang idea rin ng Pope ito, ano? Pinakamataas siya sa isa sa kanilang church. Siya ang nasusunod sa kanilang church. Well, ang kaibahan nga lamang dito sa Episcopalian Church of England or Anglican Church ay yung si King Henry VIII ang kinilala nilang pinaka-head ng kanilang church. Ano ang sinasabi ng Bible, mga kapatid, patungkol sa pagkakaroon ng one bishop who rules over diocese of several local churches? Wala po tayong mabasa. No? Never was once bishop or overseer over several churches mentioned in the Bible. Ang tinatawag nilang diocesan episcopacy was unknown. Hindi po. No? Sa halip, ang kabaliktaran po ang ating maunawaan o ang kakaiba, ang ating sound doctrine mula sa Bible, na ang mga salitang equivalent na episcopos, which is elder and bishop and presbyter, no? Or overseer sa ibang versions, ay mga pangalan na ginamit ng Bible na tumutukoy sa isa lamang na grupo ng mga nangangasiwa ng iglesia. Atin po itong mababasa, no, sa Gawa Kapitulo 20, versikulo 17. Dito sa background ng talatang ito ay pinatawag ni Apostol Pablo ang mga elders mula sa Efesos. At nagkita-kita sila sa Milito. At sabi nga rito, mula sa Milito ay nagpasugo siya sa Efeso at ipinatawag ang mga matanda sa iglesia. Pansinin niyo po yung salitang mga matanda. Ano po? Sa English yan, ang ginamit na word ay elder. At ang salitang elder is equivalent to the word bishop, presbyter, o kaya ay overseer. Paano natin mapapatunayan yan? Tuloy-tuloy natin ang pagbabasa sa Acts chapter 20. Pagdating natin sa verse 28, kausap na ni Apostle Paul ang mga ipinatawag niyang elders. At alam niyo po, iba naman ang tawag niya sa kanila, sa mga elders na ito. Sabi niya, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila ay ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Napansin niyo ang tawag niya sa kanila, ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo. Ayun, no? Pero una ay sinabing ipinatawag niya yung mga matatanda o mga elders. Ngayon ay tinawag niya silang mga obispo. At ano ang gawain ng mga obispo? Ayon pa rin sa talata, upang pakanin ninyo. Now, sa ibang versions, tulad ng mga English versions, ang word na pakainin o pakanin ay ang salitang to shepherd or to feed sa King James. No? But the word to shepherd ay ginamit ng iba
sapagat ito ang gawain ng obispo o ng matanda o mga matatanda. At ano nga ba yung to shepherd? Dito nagmula din ang salitang pastor. No? Yung pagpapastor ng mga tupa, shepherding ang tawag po ng iba roon. No? Kaya maunawaan din natin na ang mga matatanda, ang mga obispo at mga pastor, at sa iba pong version ay overseer ang ginamit sa halip na obispo. No? Presbyteros at episkopos. Ang mga ito ay tumutukoy sa isang grupo ng mga kaanib ng isang lokal na iglesia. Karagdagan nito, no? Tito 1:5 hanggang 7. Maunawa natin na mga obispo, mga elders, mga episkopos, no? Mga bishops, mga obispo, mga presbyteros, mga overseer, mga pastor, ang itinatalaga sa isang iglesyang lokal. Basahin natin. Sabi ni Pablo kay Tito, at maghalal ng mga matatanda sa bawat iglesia. Kita niyo, no? Nagaya ng ipinagbilin ko sa iyo, kung ang sino man ay walang kapintasan, asawa ng isang babae lamang na may mga anak na nagsisampalataya, na hindi may susumbong sa pagliligalig o suwail, sapagat dapat ng obispo ay walang kapintasan, palibasa siya ay katiwala ng Diyos, hindi mapagsariling kalooban, hindi magagalitin, hindi manggugulo, hindi palaway, hindi masakim sa mahalay na kapakinabangan. Pinasara po natin yung buong talata. Pero nais nating bigyan ng pansin ay ang pag-uutos ni Pablo kay Tito na maghalal ng ilang matatanda. Mga matatanda. Hindi sinabi kong ilan po talaga, ang maunawaan lamang rin ay higit sa isa sapagkat ang sinabi niya ay mga matanda. At ito rin ang ipinatawag o ginamit ni Lucas sa pagpapatawag ni Pablo sa mga elders mula sa Efesos, mga matatanda, no? O mga matanda sa iglesia. So mayroong plurality of elders or bishops. Kaya itong unang katuruan ng Episcopalians, Anglicans o Church of England patungkol sa isang bishop lamang na nag-o-oversee ng asiwa sa maraming mga local congregations ay hindi naayon sa sound doctrine. Isa pang patunay, no, na ang pangangasiwa ng mga elders, bishops, presbyteros, episkopos ay sa isang lokal lamang na iglesia ay itong mababasa natin sa Efeso o sa unang Pedro, Kapitulo 5, versikulo 1 hanggang 3. Mula kay Apostol Pedro, sabi niya, sa matatanda nga sa inyo'y umaaral ako. Akong matandang kasamahan ninyo at isang saksi ng mga hirap ni Kristo na may bahagi naman sa kaluwalhatiang ihahayag. Pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyo. Okay. Itong sinabi niya sa verse 2 ay maunawaan natin na ang mga matatanda ay kasama nila yung kawan ng Diyos. Yung nasa inyo, sabi ni Apostol Pedro. So, ang kinaroroonan ng mga matatanda at naroroon ang mga kaanib, ang kawan, yun ang kanilang pangangasiwaan, mga kapatid at mga kaibigan. At tulad na rin ng sinabi niya na pagtatalaga ng mga matanda sa bawat iglesia, ay nahulugan. Pagsumahin po natin ito. Ang mga elders, marami sila, nangangasiwa sila sa isang lokal na kongregasyon. At mayroong mga kwalifikasyon yan. Hindi po basta-basta mamili ka lamang ng pinakaguhapo, pinakamataas, patangkad, pinakamarunong, ay siya na ang pwedeng gawin yung elder, no? Sa isang lokal na congregation. Sa Titus chapter 1, verses 5 to 7, following, at saka 1 Timothy chapter 3, ay nasusulat ang mga qualifications niya. At yung mga nagpapatawag ng pastor po ngayon, sorry to say, marami, at hindi man po lahat-lahat sa denominations, no, sasabihin natin, sa mga nasa denomination na hindi po magka-qualify sa sinasabi ng Titus 1, 1 Timothy chapter 3 na mga qualifications. Matatandaan natin sa ating mga nakarang pag-aaral, no?
Supposed to be, ito na lamang, ang madali lamang na basihan ng qualifications nila, no? May asawa, married. Kasi sabi, asawa ng isang babae. No? May mga anak, at hindi lamang basta anak, mga anak na mananampalataya. So, ibig sabihin, may edad na itong elder na ito. Kasi ang mga anak niya, mananampalataya na eh. At yung mga anak niya na mananampalataya, ay hindi lang basta mananampalataya. Kasi mayroong mga mananampalataya na pasaway. Ang sabi ko ron, hindi mga pasaway, mga anak nung mananampalataya, nung elders. Kaya napaka-stricto ang kasulatan, no? Patungkol sa qualification ng pagiging elder o bishop. Okay? So, karagdagan nito, nabanggit na natin a plurality of the elders, also called bishops, overseers, presbyters, shepherds, pastors, guided the local body of believers, and there is no case of one man over one church or one man over a plurality of churches. Kasi doon po yung unang apostasy. Yung isang mas popular, mas kilala na elder sa isang congregation ang nag-take over. So, siya na yung pinaka-head sa isang lokal na group na kongregasyon. Hanggang sa yung kongregasyon nila ay mas makapangyarihan sa mga maliliit na congregation. O, sila na rin ang parang naging pangulo nila. Sunod-sunuran na yung mga maliliit na mga kongregasyon sa kanila. At yun ang history or background ng pagkakaroon ng Papa. Isa pa sa Acts 14:23. At nang makapaglagay na sa kanila ng mga matanda sa bawat iglesia, yung tutukoy natin, no? Sila Apostol Pablo sa kanilang missionary journey, pagbalik nila, no? Sa second missionary journey, nagtalaga sila ng mga matatanda o elders or bishops, overseers, presbyteros, episkopos. Saan nila itinalaga? Sa bawat iglesia. Hindi yung sa isang iglesia lamang at itong isang iglesia ang nangangasiwa na sa lahat-lahat pa ng mga kongregasyon. Hindi po. Bawat kongregasyon, kung mayroong qualified na mga kapatiran, sila yung itinalaga o itinatalaga ngayon. Never na isang tao lamang ang itatalaga. At sa mga verses na marami pa sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 15, versikulo 2, 22 hanggang 23, hanggang chapter 16, verse 4, ang mababasa natin sa Book of Acts ay mga matatanda, elders, plurality. Never na mayroong isa na elder na itinalaga sa isang congregation lamang. Tulad ni Pablo sa mga kapatiran sa Filipos, nung i-address niya sila, ay gumamit siya ng mga salitang mga matanda or bishops, mga obispo. At 1 Timothy 3, 1-7, ng mga katangian ng magiging obispo, nabanggit ko na ito kanina. At chapter 5, verse 17, inulit na Apostol Pablo, ang mga matanda na nagsisipamahalang mabuti ay ariing may karapatan sa ibayong kapurihan. So, plurality of elders, ang sound doctrine na ating po maunawaan mula sa mga pahina ng banal na aklat. Kaya yun po ang ating paniniwalaan, mga kapatid at mga kaibigan. Isa pong pagtalikod sa katotohanan, ang pagkakaroon ng isa lamang na elder, isa lamang na bishop, isa lamang na pastor, isa lamang na presbyteros, isa lamang na episkopos sa isang kongregasyon o sa isang lokal na iglesia. Opo, sa iglesia ng Panginoon, wala po tayong ganoon. Kung may mga qualified, nagtatalaga po tayo at least dalawa or more para maging scriptural ang ating organization. Pagtalikod sa katotohanan, yung pagkakaroon ng isa lamang na pastor, wala po sa Bible yan. Isa lamang na elder, wala po sa Bible yan. Isa lamang na presbyteros, episkopos, overseer, wala po sa Bible yan. Number 2, nakaturoan ng Episcopalian Church o ng Anglican Church o Church of England ay ang great facts of the Apostles' Creed. Sabi nga natin kanina na ito yung church na nasa in-between, no? Pinapaniwalaan para nila ang mga doctrines ng Catholicism, pero ayaw nila doon sa Pope kasi meron silang sarili dito sa England, the King of England, Henry VIII, o panahon na yon. No? So yung Apostles' Creed, para sa kanila, it was still to be, or it is still to be observed. That is according to Catechism and Prayer book,
That is page 9. Pero ano po ang ating nalalaman mula sa mga Biblia, mga pahina ng Biblia? The Bible and the Bible only is the Christian's rule of faith and practice. Salip, sabi nga ni Apostle John sa 2 John 9, ang sinumang nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Ang nananahan sa aral ay kinaroroonan ng Ama at gayon din ng Anak. Yung nagpapatuloy, sumusubra, no? Kung biyahe pa ang pinag-uusapan natin, papunta lang sana ako ng Dasmariñas, tumutuloy-tuloy ako, lumampas na ako, nakarating na ako ng Trias, 13, hanggang doon sa Maragondon. No? Ganun ang nangyayari. Halintulad din ito sa sinasabi ng Apostol Pablo na humihigit sa nasusulat o ng Korinto 4:6. Kaya Pastor John ang sinasabi kapag nagpatuloy at hindi nananahan, di mananatili sa aral ni Kristo, ano siya? Wala siyang Diyos. Hindi siya kinaroroonan ng Diyos. Kaya paghigit, pagsusubra, pagdaragdag, ang pagkakaroon ng Apostles' Creed na pinapaniwalaan pa ng tao sa halip na maniwala lamang sa Bible. All scriptures, sabi ni Apostle Paul, are given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly furnished unto all good works. So sapat na ang banal na kasulatan. Never na meron tayong mababasa na Apostles' Creed mula po sa Biblia. At pangatlo, na pinapaniwalaan ng Episcopalians ay kung ano ang ipinangako ng mga magulang para sa kanilang mga anak. Doon sa tinatawag nilang baptism niya. No? Kasi nagpa-practice din nga sila ng infant baptism. Di ba sabi ko na, yung katuruan ng Catholic ay ginaya rin nila o pinapaniwalaan din nila, ayaw lang nilang sundin yung Papa. No? So yung sa baptism ng anak nila, actually doon sa sprinkling o kaya sa pouring ng anak nila, kasi yun naman ang nangyayari talaga, no? Mayroong pinapangako ang mga magulang na mangyayari sa anak. Sounds familiar ba dito sa atin? Mayroong mga tinatawag na handog sa iba, may mga grupo na gano'n, no? Handog ako doon sa amin. Hindi ako pwedeng umalis, mga gano'n. No? Nagsimula din ito sa kanila na mayroong ipinapangako ng mga anak ang mga magulang. At kapag ipinangako ng mga magulang ang kanilang anak, pag handog, yung bata na yun, kailangang sumunod. The child is bound to believe and obey. Yan din ay ayon sa aklat nila na ang may akda ay si Norris, page 18. Mga kapatid, parang nauobliga yung bata sa sinabi ng magulang. Parang sagutin ng magulang naman, sagutin niya yung kaligtasan ng kanyang anak o yung kasalanan ng kanyang anak. Kabaliktaran ng ating mababasa sa mga pahina ng banal na aklat. Ito, 2 Korinto 5:10, sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Sa harapan ng Diyos, mga kapatid, personalan ito. Bawat isa sa atin mananagot. No? Hindi pwedeng saklawin ng magulang ang pananampalataya ng anak na ipangako ng magulang na itong anak mo na ito, ganito, ganito. At yung anak naman ay paglaki niya, susundin niya kung ano man yung sinabi ng magulang patungkol sa kanya. Paano na naman kung yung anak ay mabuksan ng isipan pagkatapos magbasa ng Biblia at malaman niya na mali ang paniniwala ng kanyang magulang? Maobliga ba siya? Kaya sabi ng Bible, bawat isa haharap sa hukuman at ang sasagutin niya lamang ay yung kanyang ginawa, maging mabuti o masama. Karagdagang talata ay Roma 14:10. Tatapat ikaw, bakit humahatol ka sa iyong kapatid? At ikaw naman, bakit pinawala ang halaga mo ang iyong kapatid? Sapagkat tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Diyos.
tayong lahat. No? Tatanggap tayo ng uh, gantimpala o kaya ng parusa. Ayon sa ating ginawa. Hindi ayon sa ginawa ni nanay o ni tatay. O baliktad man, yung mga magulang, hindi sila hahatulan ng dahil sa ginawa ng kanilang mga anak. So, kailangan lang natin maging aware, no? Sa mga katuruan ng mga tao na itinatupad nila. Ito'y magiging dahilan upang ang ating pagsamba, sabi ng Panginoong Hesus, ay magiging walang kabuluhan kapag tinuturo natin ang mga katuruan ng tao. Matthew Kapitulo 15, versikulo 7 hanggang 9. Ito ang sinabi ng Panginoong Hesus sa mga Hudyo na may paniniwala sa kanilang mga tradisyon na dapat ay sundin at hindi yung katuruan ng Panginoong Hesus. Sabi niya, datapwat, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Ito ang number 3 na kautusan o paniniwala nila ay gawa-gawa lang tao. Wala po sa Bible yon. So, ang kanilang pagsamba, sabi ng Panginoong Hesus, walang kabuluhan. Number 4, ang Episcopalians ay naniniwala pa rin sa Ten Commandments. At para sa kanila, kailangang sundin pa rin ito sa ikaliligtas. At ito ay nasusulat pa rin sa kanilang Apostles' Creed, authored by Norris. Sabi nila, a person must obey the Ten Commandments as recorded in Exodus chapter 20 because his parents bound it upon him at baptism as well as the Apostles' Creed. Dahil daw pinangako ng magulang doon sa baptism ng anak niya na susundin niya yung Ten Commandments at saka yung Apostles' Creed. Kaya kailangan sino mang maging Episcopal yan ay ganoon ang gagawin. Mga kapatid, alam natin na tayo ay nasa bagong tipan, nabubuhay tayo sa panahon ng Kristiyano at hindi doon sa panahon ni Moises at hindi rin doon sa panahon ng mga magulang. Sabi nga ni Apostol Pablo ay kailangan marunong tayong maghati-hati ng salita ng katotohanan. Kasi ang Panginoong Diyos ay nakipag-usap sa tao sa iba't ibang paraan, sa iba't ibang panahon. Unang panahon ng mga magulang, direktang kinausap ng Diyos ang mga tao noon, katulad ni Adam sa Eva, nila Cain at Abel, hanggang doon kay Noah, na Abraham, naririnig nila ang boses ng Diyos. Ito yung panahon ng mga magulang tawag natin. Panahon ni Moises, mapapansin natin nag-iba. Ang pamamaraan na napakipag-usap niya, hindi na individual. Sa halip, mayroon siyang tinawag na tagapamagitan na niya at ng mga tao katulad ni Moises. Kaya nung ibigay yung Ten Commandments, tinawag si Moses doon sa bundok. Ibinigay sa kanya yung 10 kautusan na nakasulat sa tipan ng bato. At ito ibinigay sa mga tao. At ganoon, ang mga tao naman kakausapin si Moses kakausap si Diyos. Ganoon po ang sistema. At nung namatay si Moses, mayroong mga pinili ang Diyos na mga propeta at ganoon pa rin ang sistema. Kaya panahon ni Moises, panahon ng mga Hudyo, panahon ng mga propeta ang maaari natin itawag doon. Kung saan ay mayroong kinakausap na isang tagapamagitan, ang Diyos at sa mga tao. Yun ay hinulaan din ng mga propetang ito. Mga kinasihan ng Espiritu na sila sabing, darating yung panahon, makikipagtipan ng panibago ang Diyos. Hindi katulad ng tipan na ginawa niya sa kanilang mga magulang nung sila ay ilabas, palayain mula sa Ehipto. Jeremias 31, 31 at 32, isang bagong pakikipagtipan. Hindi katulad noon, sabi. At ang katuparan nito ay ang bagong tipan. Hebrews Kapitulo 9, 15 hanggang 17 ay nagkabisa ang bagong tipan. Pagkatapos na mamatay ang gumawa noon, ang Panginoong Hesus. Kaya pagkakabisa nito ay nung mamatay na ang Panginoong Hesus, nagkabisa itong bagong tipan. At ngayon, sa bagong tipan, sinasabi, Galatia 5:4, kayo'y hiwalay kay Kristo, kayo nag-iibig na ariing ganap ng kautusan. Nangahulog kayo mula sa biyaya. Ang biyaya na sa bagong tipan, nandito ang Panginoong Hesus.
Kapag ang isang tao ay maghahanap ng katuwiran doon sa luma by observing the Ten Commandments, etc., ng mga kautosang ibinigay sa mga Israelitas, at ang sabi ng mga awit 147 ay hindi niya ginawa ito sa ibang bansa, sa kanila lamang. Mahuhulog sa grasya ang sino mang maghahanap ng justification sa ilalim ng kautusan. Okay? At ang Galatia 3:24 ng 25 ay nagsasabi pang, ano pat ang kautusan ay siyang naging tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Kristo, upang tayo ariing ganap sa pamagitan ng pananampalataya. Dapat ngayong dumating na ang pananampalataya, ay wala na tayo sa ilalim ng tagapagturo. Sino ang tagapagturo ulit? Ang kautusan. Ano? Ano pat ang kautusan ay siyang naging tagapagturo. Meron siyang tinutukoy na kautusan. At pag inaral natin ito, ang tinutukoy niya ay yung doon na ibinigay ng Diyos sa mga Israelitas. Exodus Kapitulo 20. At yun ang ipinatupad ng Diyos mula doon sa pagbibigay niya sa harapan ng bundok Sinai, hanggang mga Israelitas ay nandoon sa wandering, sa kanilang Exodus, for 40 years, hanggang makarating sila doon sa Canaan, nagkaroon sila ng mga judges, nagkaroon sila ng mga hari, hanggang yung kaharian ng Israel ay nahati, yan pa rin ang ipinapatupad, Ten Commandments at etc. Hanggang sa panahon ng mga propeta at hulaan nila na darating na ang Mesiyas. Hanggang sa pinanganak ang Panginoong Jesus, yan pa rin po ang umiiral. Sa kanyang early ministry, yan po ang umiiral na kautusan. Kaya sinunod ng Panginoong Jesus yung 10 kautusan. At ipinakita niya lamang sa kanila kung papaano ang pagsunod, pagtupad sa kautusan ng Diyos, katulad ng observance of the Sabbath. Ipinakita ng Panginoong Jesus ang tamang paraan hanggang sa matupad yung pangako, yung propesya sa Old Testament na magkakaroon ng panibago at magkakabisa pagkatapos ng kanyang kamatayan. At sa kanyang kamatayan, nagkabisa nga po ang bagong tipan. Kaya ang mga mananampalataya ay sakop na ng bagong tipan. Ang kautusan ay inalis, binago. Kolosas 2:14 hanggang 17, na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin na hindi naayon sa atin at ito'y kanyang inalis, na ipinako sa cross. Okay? Pinawi, ipinako doon sa cross, inalis, ano pang hahanapin natin ng mga words na magpapatunay na wala tayo, ang mga Kristiyano ay wala sa ilalim ng lumang tipan. Hebrews 7:12, ito, sapagkat nang palitan ang pagkasaserdote ay kinailangan palitan naman ang kautusan. Babanggit ko lamang mga kapatid, mga kaibigan, itong Hebrews 7:12 ay bantayan ninyo sa mga translations. Baka mayroong magpapakita sa inyo ng isang version, kung magkamali, is a Catholic version, na kakaiba ang pagkakatranslate. Nilagyan nila ng conditional. Nilagyan nila ng kung papalitan ang pagkasaserdote ay kinakailangan palitan naman ang kautusan. Now, sa maraming mga translations and versions, ganito ang nilalaman niya. Tatapos na, past tense, sapagkat nang palitan ang pagkasaserdote. Pinalitan na. Di nga po ba, sa pagkasaserdote sa lumang tipan ay by tribe, lahi lang yun. No? Kapag lahi ni Levi sa lumang tipan, yun, doon galing ang mga pari. Pag hindi ka lahi ni Levi, hindi ka pwede maging pari. Kaya nga, imposible na yung sinasabi nilang premillennialism na ang Panginoong Jesus ay uupo doon sa Jerusalem sa literal na trono. Tapos magiging great again ang bansang Jerusalem o Israel. Tapos ipapasunod nila ulit yung lumang tipan. Yun ang kanilang gagawing pinakabatas. Ang problema, mga kapatid, ito, wala ni isa man sa mga Hudyo ngayon ang makapagsabi kung sila ba ay nasa tribo ni Levi. Kasi wala mga records nila. Confused na sila kung anong lahi ang pinanggalingan nila. Ay sa kautusan, kailangan ang pari ay sa tribo lamang ni Levi.
Hindi nila magagawa yan ngayon. Kaya hindi tama yung tinatawag na doctrine of premillennialism na doon sa Jerusalem makahari ang Panginoon at magiging great again ang Israel. Pinalitan na yung pagkapari. Sa bagong tipan, ang mga pari ngayon, hindi na by tribe. Sino na ang mga pari ngayon? Lahat ng Kristiyano pari na. Walang Pedro Kapitulo 2, versikulo 5 hanggang 9. Anong ginagawa ng mga Kristiyano bilang pari? Inihahandog ang kanilang sarili bilang haing buhay. Roma Kapitulo 12, 1 at 2. Okay? So tapos na. Dahil pinalitan na ang pagkapari, sabi, pinalitan na rin ang kautusan. Ano pang hintayin po natin? Pinalitan na ang kautusan. Hebrew 10, 1 at 2. Sapagkat ang kautusan na may isang anino ng mabubuting bagay na darating, hindi ang tunay na larawan ng mga bagay. Kailan pa man ay di maaring magpasakdal sa mga nagsisilapit sa pamagitan ng mga hain na laging inihahandog sa taon-taon. Sa ibang paraan na hindi kaya, baga nagsisipaglikat sila ng paghahandog. Sapagkat ang mga nagsisamba, yamang nilinis na minsan ay hindi na sana nagkaroon pa ng buti sa mga kasalanan. Ano siya sabi ng sumulat ni Hebreo? Tumutukoy na naman siya sa kautusan. Ito'y isang anino ng mabubuting bagay na darating. Anino siya ng ng mga mabubuting bagay na darating. Yung anino, hindi yun ang totoo. May anino lamang sapagkat mayroon yung real thing, nandoon yung bagay. At yung bagay na yon ay ang tinatawag na darating at mabuting bagay na darating. So kautusan, hindi siya yung fulfillment. Hindi siya yung real thing. Siya lamang yung nauna, pero ang nais ng Diyos ay yung may anino, yung darating. Ang Panginoong Hesus, ang siyang dumating, naging handog para sa makasalanan ng mga tao, at ang paghahandog niya ay minsanan lamang at hindi po tulad sa lumang tipan na paulit-ulit na paghahandog ng mga pari na mayroong kasalanan. Samantalang Panginoong Hesus, wala siyang kasalanan. Ang paghahandog niya ay minsan lamang para sa kapatawaran ng lahat-lahat. Number 5, ang Episcopalians ay naniniwala sa tinatawag na Lord's Prayer and should be prayed today, including the kingdom come. Di ba mayroon doon, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Yun, no? Pinapaniwalaan nila ito. Kaya nga tinawag na Lord's Prayer. At again, di ba, pamilya tayo, ito rin ang katuruan ng Catholicism. Mga kapatid, sa pagtuturo ng Panginoong Hesus about prayer, no? Hindi naman niya sinabi na you pray this, idalangin niyo ito. Hindi naman ganoon ang pagkakasabi ng Panginoon. Sa halip, ang sinabi niya ay you pray like this, katulad nito. Kaya ang Matthew chapter 9 o chapter 6, verse 9 ay isang model prayer ang tawag natin. No? Halimbawa ng pananalangin, kung paano tayo mananalangin. Sabi niya, 6:9 ng Matthew, magsidalangin nga kayo ng ganito. Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Hindi po niya ito pinamemorize. Kasi alam niyo, pag minimemorize niyo ito, wala dito yung ibang pangangailangan mo. Ang binanggit lamang dito ay, give us this day our daily bread. Verse 11. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Wala nang iba na pangangailangan natin. Paano naman yung ibang pangangailangan natin? Lalo na ngayon. Yung pangangailangan ng tao. So ito ay example lamang ng isang prayer na kung meron kang pangangailangan tulad ng pagkain mo araw-araw, sabihin mo yun. At ano pa mga kailangan mo, sabihin mo rin. So itong pinaka-pattern natin. At karagdagan nito, bakit sinabi ng Panginoong Hesus noon na thy kingdom come, thy will be done? Dumating nawa ang iyong kaharian. Mga kapatid, ang tungkol sa kaharian ng Diyos ay hinulaan sa lumang tipan. Isaiah 2:2 hanggang 4. Na sinasabi doon na sa mga huling araw, ibubuhos ko aking espiritu. At mayroon doong patungkol sa bahay ng Diyos na matatatag sa mga bundok. At ang mga tao
maraming mga tao sa mundong ito ay pupunta sa bahay ng Diyos. Ng bahay ng Diyos na tinutukoy ayon sa unang Timoteo Kapitulo 3, versikulo 15, ay ang iglesia ng Diyos. At ngayon, dumating sa bagong tipan, si Juan Bautista na nangangaral, malapit na ang kaharian. Marcos 3. Mismo ang Panginoong Jesus ay sinasabi rin niya, malapit na ang kaharian. Matthew Kapitulo 1. Hanggang sa sinabi sa Matthew Kapitulo o sa Marcos Kapitulo 9, versikulo 1, ang specific na time period, kailan darating ang kaharian. Sinasabi niya, Marcos 9:1, na ang kaharian ay darating na may kapangyarihan. Kailan? Habang buhay pa ang mga kausap niya na mga apostoles. Basahin po natin. Marcos 9:1, at sinabi niya sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, may ilan sa nakatayong ito na hindi matitikman sa anumang paraan ang kamatayan, hanggang sa makita nila ang kaharian ng Diyos na dumarating na may kapangyarihan. Itong kaharian, darating na may kapangyarihan, kailan darating? Habang buhay pa yung mga apostoles. So, must be the first century. Habang buhay pa yung mga apostoles. Ang pinakahuli na namatay sa kanila, ayon sa ating pag-aaral, ay maaring si Juan the Beloved, the Apostle John. Siyang sumulat ng Apokalipsis ng mga taong 96 to 98 AD, at matanda na siya noon, kaya masasabi natin siya yung pinakahuli. So first century ang tinutukoy na period of time. Darating yung kaharian na may kapangyarihan. Acts 1:8, yung kapangyarihan na yun ay ipinangako sa mga apostolis din. Chapter 1, verse 8 ng Acts. Datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, at sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa kauli-ulihang hangganan ng lupa. At kailan nangyari ang pagdating ng Espiritu Santo? Sapagkat sa pagdating ng Espiritu Santo ay dumating din yung kapangyarihan sa mga apostoles. Ayon sa Gawa 2:1-47, ay tinanggap ng mga apostoles ang Espiritu Santo noong araw ng Pentecostes. Unang Pentecostes, pagkatapos ng Panginoong Jesus ay nabuhay na muli. So, first century. At kapag ating pinag-aralan ay mga 33 Anno Domini. Yun po yung simula ng mahuling araw na sinabi sa Isaiah 2. At yan ay pinatunayan din naman ni Joel chapter 2 verse 28. Ito yung mahuling mga araw, sabi ni Pedro, ito na yung mahuling araw na binanggit ni Propeta Joel. Okay? Kaya yung Acts chapter 2, yung araw ng Pentecostes na na-record doon, yun ang katuparan ng pagdating ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Kaya, yung Lord's Prayer about the kingdom, na thy kingdom come, yun natin yung pinagdarasan. His kingdom has come. Yun ang ating maunawaan mula sa mga talata. Okay? At mahaba-haba pa actually ang pag-aaral tungkol sa kingdom niyan. Pero doon lamang po tayo. At tutungo tayo sa pang-anim na, forms of prayer. Mayroon silang forms of prayer pa rin na recommended by the Lord daw ito. Ayon kay Norris, sa kanilang aklat, sa pahina 42. So, meron na bang forms of prayers na kailangan i-memorize natin? Alam natin, hindi dapat na paulit-ulit eh. Matthew 6:5 ay sinabi ng Panginoon Jesus, at pagka kayo ay nagsisidalangin, kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw, sapagkat iniibig nila ang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga likuang daan upang sila ay makita ng mga tao. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, tinanggap nila ang sa kanila'y ganti. At sinasabi niya, ang pananalangin nyo ay hindi pa ulit-ulit. No? Hindi pa ulit-ulit. Hindi naman po pinagbabawal ng talatang ito yung nakatayo na pananalangin. Mayroong pagkakaintindi na gano'n. Bawal daw manalangin na nakatayo. Kasi nakasulat nga naman, no? Hindi po ang pinagbabawal ng Panginoon dito ay yung layunin mo, intention mo, bakit ka nakatayo na nananangin, katulad ng mga binanggit niya na mga grupo ng mga tao sa Matthew Kapitulo 6. Ang layunin kasi nila ay upang makita sila ng mga tao.
mga nasa likuang daan. Bakit? Para makita ng mga tao. Kaya sabi niya, pag ikaw ay nanalangin ka, pumasok ka sa iyong silid. Ayun na naman, tinuturo na naman nila. Bawal manalangin sa kung saan saang lugar, dapat sa silid mo lamang. Sabi ko, paano na yan kung ang bahay mo ay walang silid? Paano ka papasok sa iyong silid? Okay? So, ang intention ng Panginoon ay yung pananalangin na mayroong tamang intention, tamang attitude sa ating mga pananalangin. Ang alam natin na Lord's Prayer, mga kapatid, hindi yung Matthew 6, na Our Father who art in heaven. Ang alam natin na Lord's Prayer, ito yung nasa John chapter 17. Yung pananalangin ng Panginoong Jesus patungkol sa pagkakaisa ng mga mananampalataya. At pansinin ninyo, hindi ito naka-form, hindi ito minimemorize. Basahin ko lamang yung prayer niya. Pakabanalin mo sila, verse 17, sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kung paano ako iyong sinugo sa sanglibutan, sila gayon din sinusugo ko sa sanglibutan. At dahil sa kanila ay pinabanal ko ang aking sarili upang sila naman ay makakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman ng mga nagsisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita, upang silang lahat ay maging isa na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila naman sumaatin upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. May nakita ba kayong form doon o pattern of worship? Sa halip ay binibigkas ng Panginoon yung kanyang concern, yung galing sa kanyang puso. Yung kailangan niya ng panahon na yun. At yun po ang nais ng Panginoon sa ating mga prayers. Bigkasin natin ang nilalaman ng ating mga puso. Addressed to the Father, and we ask in the name of the Lord Jesus Christ. Bakit? Siyang may sabi, John 14:15, 15:14, you ask in my name. Sabi niyo, humingi kayo sa aking pangalan at ito ay gagawin ko. At huwag tayong dadaan pa kung kani-kaninong mga santo at santa. Bakit? May isa lang naman na tagapamagitan, ang Ama at ang Diyos at ang mga tao. Sino ang tagapamagitan? Ang Panginoong Jesus. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through me, sabi ng Panginoong Jesus. Walang Timoteo 2:5. May isang tagapamagitan, ang Diyos at ang tao, ang taong si Kristo Jesus. Isa lamang po tagapamagitan. Kaya huwag tayong dadaan pa sa iba pang mga tao. Sa Panginoong Jesus tayo dadaan. Kaya sa pangalan ni Jesus ang ating mga prayers. At karagdagan sa mga katuruan ng Episcopalians ay tulad ng sinabi nila noong 1604 doon sa Hampton Conference na dalawa sa mga sakramento are said to be necessary to salvation, baptism and the supper of the Lord, or yung banal na hapunan ba. Again, it's from the Catholic doctrine. Sakramento. Ang sacrament, by the way, sa aking research, wala sa Bible ito, pero ito ay mayroong 7 sa Catholics. It is a formal religious ceremony conferring a specific grace on those who receive it. So, nakapagliligtas, nakapagbibigay biyaya doon sa mga gagawa nitong 7 sacraments, yung katuruan ng Roman Catholic Church. Dalawa dito ang carried over ng mga Episcopalians. One ay baptism at pangalawa ay ang banal na hapunan. Sinali ko lamang sa research dito yung mga tinukoy nila na 7. Ayan, sa Tagalog ay ang binyag, kumpisal, ang communion, ang kumpil, ang pagpapahid ng lagis na may sakit, at saka yung banal na ordinansyon o pagtatalaga sa mga pari, at saka yung kasal. Kaya holy matrimony ang tawag nila dyan sa kasal. Okay? Ano ang ating maunawaan patungkol sa bautismo? Yung bautismo na practice kasi nila ay namimili. Pipiliin ka. Ang gusto mo, immersion or sprinkling or pouring. Ang ating alam ay kailangan ang maraming tubig, John 3:23. Kaya si John ay nagbabautismo doon sa Jordan, malapit sa Enon, sapagkat doon ay maraming tubig, sabi po ng talata.
At yung binautismuhan na yung eunuko ay lumusong sila sa tubig, sabi roon. Paano kang lumusong? Kung maliit, isang baso lang ang tubig. Lumusong sila sa tubig, binautismuhan siya, at saka sila umahon mula sa tubig. Roma 6.4, ang bautismo ay isang paglibing. Sabi niya na Apostol Pablo, tayo ngayon nangalibing na kalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan. O Colosas 2.12, nangalibing na kalakip niya sa bautismo, na kayo naman muling binuhay na kalakip niya sa pamamagitan ng pananampalataya sa paggawa ng Diyos na muling bumangon sa kanya sa mga patay. Paglibing ang larawan ng bautismo, mga kapatid. Yung example na mayroon tayo sa Gawa Kapitulo 8 ay exactly ganoon naman ang sinasabi niya na paglubog sa tubig. Kasi bumaba sila, binautismuhan siya, pagkatapos noon ay saka sila umahon. Acts 8:39. At sa bautismo, pinakailangan ng candidate for baptism ang maniwala at saka sumampalataya. Never ito na magagawa ng bata na babautismuhan o ng sanggol na babautismuhan ayon sa katuruan ng Episcopalian Church o ng sinumang religious group na mayroong paniniwala nito. Sabi ng Panginoong Hesus, he who believes and is baptized shall be saved. So kailangan maniwala ang babautismuhan. Yung sanggol, wala naman. Parang hindi naman niya alam ang ginagawa niya. Oo. Umiiyak pa nga siya, hindi niya alam. Acts 2:38, repent, each one of you in the name of Jesus Christ for the remission of your sins, and you shall receive for the forgiveness of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Sabi ng Apostle Peter sa mga tao. Kailangan magsisi. Ang sanggol. Marunong mo magsisi. Meron ba siyang pagsisisihan na kasalanan? Ang alam natin mula sa Bible ay wala. Wala siyang kasalanan. Infants are born in sin, sabi ko nila, in a state of sin, inherited from their parents, by their nature, born in sin, and the children of wrath. Kawawang sanggol. Pinanganak sa kasalanan, nasa kalagayang makasalanan, minana sa mga magulang, at siya mayroong kalikasang makasalanan. Ganoon nga ba yun? Ano pa ang kasalanan? 1 John 3:4. Sin is transgression of the law. Paglabag sa kautusan. Ang baby, ang sanggol, ano bang nilabag niya? James 1:14-15. Paano nagkakasala ang isang tao? Sabi niya ganito, kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang tita at nahihikaya. Kung magkagayoy ang kahalayan, kung maipaglihi ay nanganganak ng kasalanan. At ang kasalanan, pagka malaki na, ay namumunga ng kamatayan. Ito yung stages ng paggawa ng kasalanan ng tao. Natutukso. Sige niyo yung baby, yung sanggol. Kailan ba siya natukso? Nahihila ng sariling masamang tita at nahihikaya. Kailan ba nangyari sa baby yon? Na nahihila siya ng kanyang masamang tita. Tapos mahihikayat siya. At pagkahikayat niya, dahil sa kahalayan, sabi, maipaglihi ng anak ng kasalanan. Hindi totoo yan sa sanggol. Kaya hindi po sila candidate for baptism. Isa pa, hindi nila minamana ang kasalanan ng kanilang mga magulang. Ezekiel 18:20, ang kaluluwa na nagkakasala, mamatay. Ang anak ay hindi magdadanas ng kasamaan ng ama o magdadanas man ng ama ng kasamaan ng anak. Ang katuwiran ng matuwid ay isa sa kanya at ang kasamaan ng masama ay isa sa kanya. Ano pang mas malinaw dyan, mga kapatid? At para sa mga bata, mga kabataan, ito ang sinasabi ng Panginoong Hesus. Ingatan ninyo na huwag ninyong pawalang halaga ang isa sa maliliit na ito. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na ang kanilang mga anghel sa langit ay nakakakitang palagi ng mukha ng aking ama na nasa langit. Inulit niya Matthew 19:14, dapat sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo ang maliliit na bata at huwag niyo pagkabawalan silang magsilapit sa akin, sapagkat sa mga ganito ang kaharian ng langit. Kung ang mga bata ay makasalanan pala, hindi niya sasabihin ang mga ito, nagayahin ang mga bata. Ang mga tao na nagkakasala ay naliligaw, nahihiwalay. Mga awit 14:3, silang lahat ay nagsihiwalay. Sila ay magkakasama na naging kahalay-halay, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Nagsisihiwalay ang sanggol ba, gagawin niya yun? Hindi nga niya alam, wala siyang kamuang-muang, inosente.
kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ng inyong Diyos at ang inyong makasalanan ay siyang nagpapakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya huwag makinig. Yung kasalanan mismo ng tao, yung paglabag niya sa utos, at yung hindi niya paggawa ng mabuti na alam niya, ayon sa Santiago sa 4:17, ng kanyang aklat. So, hindi po sound doctrine ang sabihin ang isang sanggol ay may kasalanang binana at nasa makasalanang kalagayan. Number 9, immersion is the rule of the church. And baptism by affusion, pouring water over the child's head, is the exception. But meron silang exceptions din pala. No? Although, okay, tama ang immersion, pinapaniwalaan ng church, sabi nila, pero yung bautismo, pamamagitan ng pag-iwisik, pagbuhos, ay okay na rin. Pwede rin. Page 223 ng kanilang aklat. Mga kapatid, there is only one baptism. At yung only one baptism, wala kang pagpipilian. Pouring, sprinkling, immersion, isa lang kinaklase. So, immersion yun. At paano ba mag-immerse? Wala tayong choice. Hindi ka pwede mag-immerse ng pamamagitan ng pouring at saka ng sprinkling. Ang immersion ay talagang paglubog. That is the one baptism. Ephesians chapter 4, verse 5. It is a burial in water. Nabanggit na po natin ito. Roma 6:4. Tayo ngayon nangalibing na kalakip niya, sabi ni Pablo. Colosas 2:12, nabasa na rin natin ito, na nangalibing na kalakip niya sa bautismo ang mga Kristiyano. At yung example na mayroon tayo sa Gawa Kapitulo 8, naulit naman natin ito. Lumusong sila sa tubig, binautismuhan at saka umahon. Kasi nga, yung word na baptizo sa Greek, the verb form, which means I immerse, or to dip, to plunge, to submerge, paglubog sa tubig. Traditions of men are self-condemned, and those who worship thereby are doing so in vain, said our Lord. Ingatan pa na naman po natin, Matthew Kapitulo 15, ang mga nagtuturo ng katuruan ng mga tao, ang kanilang pagsamba ay walang kabuluhan, sabi ng Panginoong Jesus. At huling katuruan na ating pag-aaralan ng mga Episcopalians ay yung confirmation is the connecting link between the sacraments, sabi nila. At mahaba-haba itong nasusulat. It looks backward to baptism and forward to Holy Communion, possibly from the first called communion. And then sabi nila, evangelists could baptize, but only apostles could confirm. And the Holy Spirit was given at confirmation, not at baptism. Ano ba itong confirmation na sinasabi ko nila? No? Di nga ba, ang mga sa katuruan ng Roman Catholic Church, ito dinala din nila sa grupo nila, no? Katuruan nila. Bata pa, sanggol pa, babautisman niya, bibinyagan. Yung term natin. Tapos mga ilang taon pa yun, meron siya tawag na confirmation. Pag malaki-laki na, yung bata, meron silang confirmation. At para ipoproklama, Kristiyano ka na. At sinasabi nila, yung mga Episcopalians, just like the Roman Catholic Church, na at that moment of confirmation, yun yung pagtanggap nila ng Espiritu Santo. Pero ang alam natin sa salitang confirmation na ginamit ng Bible is just an equivalent to pagpapatibay, edification. At yung mga na-confirm, kinonfirm ng mga apostles ay mga Kristiyano na. Hindi po katulad ng practice ng Episcopalian Church na doon magiging Kristiyano. Doon niya tatanggapin ng Holy Spirit. Acts 14 verse 22, confirming the souls of the disciples and exhorting them to continue in the faith, and that we must through much tribulation enter into the kingdom of God. Sulat ni Lucas. Tagalog, yung salitang confirming the souls, ay siya sabi lamang na pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad. See? Pinatitibay. Sino? Yung mga alagad. Mga Kristiyano na yung mga alagad. Acts chapter 11 verse 26. And the disciples were first called Christians at Antioch. May mga alagad, mga Kristiyano na, nung pinuntahan sila, nung na Apostol Pablo, ay pinatibay lamang sila. Yun ang word na confirmation, at hindi yung ginagawa silang Kristiyano at binabahagi sa kanila ang Espiritu Santo.
chapter 15, verse 41 ng Book of Acts pa rin. Sa wika Ingles, and he went through Syria and Cilicia confirming the churches. Yung word na confirming, pinagtitibay ang iglesia sa Tagalog. So it was not a practice na tulad ng pinapalabas ng Episcopalians na kapag yung sanggol, minyagan mo na, and then later on, ano ba ito, specific na edad eh. Pero elementary days ng mga bata yan. Meron silang tinatawag na confirmation na seremonya. Okay? Also, the Holy Spirit is given to all those who obey Christ from their own heart at baptism. Yung pagbibigay ng Holy Spirit, relatable ito sa mga churches of Christ, kung paano. But we have these verses to present that the Holy Spirit, hindi yung ibinibigay sa confirmation. After ng binyag ng bata, ng sanggol, maghintay ilang taong confirmation sa kapalang ibibigay yung Spirit. Hindi ganoon. Sa halip, Acts 2:38, yung mga nangabautismuhan doon na sinasabihan ni Apostol Pedro, magsisi kayo, magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesus Kristo sa kapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. So, kapag nagsisi, mabautismuhan, tatanggapin nila yung kaloob ng Espiritu Santo. Acts 5:32, kami mga saksi mga bagay na ito at gayon din ng Espiritu Santo na siyang ibinigay ng Diyos sa nagsisitalima sa Kanya. So, mga taong nanampalataya, nagsisi, nagpahayag, nabautismuhan, tumalima sa salita ng Diyos, ibinigay sa kanila ang Espiritu Santo. Ang confirmation sa Bagong Tipan ay pagpapatibay. Ang confirmation sa Episcopalianism ay pamamagitan ng mga magulang o ng mga pari. At sinasabi na pamamagitan ng mga magulang, sinasabi kasi nila, kung ano yung pinangako ng magulang na gawin ng anak, dapat ganoon ang gawin ng anak. So parang yung mga magulang tuloy ang nagiging dahilan ng pagsasampalataya ng mga bata. Samantala, sa 2 Korinto 5:18-19, Panginoong Hesus ang dapat na dahilan paglapit natin sa Diyos. So, tatapat ang lahat ng mga bagay ay pawang sa Diyos na pinagpagkasundo tayo sa Kanya rin sa pamamagitan ni Kristo at ibinigay sa amin ang ministeryo sa pagkakasundo. Sa mga bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinakipagkasundo ang sanglibutan sa Kanya rin na hindi binibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. Romans 5:10, sapagkat kung noong tayo mga kaaway ay pinapagkasundo tayo sa Diyos o magitan ng kamatayan ng kanyang anak. Lubha pa ngayong nagkakasundo na ay mga liligtas tayo sa kanyang buhay. It's not through the parents of the children na ang isang bata ay makipagkasundo sa Diyos. Tulad ng tinuturo ng Episcopalian Church. It is through the Lord Jesus Christ na tayo ay nakikipagkasundo sa Diyos. Ito ang 10 mga kaibigan at mga kapatid na pinapaniwalaan. Well, ito major tenets actually ng Episcopalianism o ng Anglican Church o ng Church of England. Kaya next time na masalubong natin sila, meron tayong idea ano ang paniniwala nila at alam natin kung ano ang sound doctrine. So, maaari natin ibahagi sa kanila ito, sound doctrine, at matulungan natin sila na unawain ang nilalaman ng Biblia, and who knows, ang salita ng Diyos, the sound doctrine, ay kikilos sa kanilang puso, matuturuan sila, maniniwala sila, at tataliman sila. So ito pong ating prayer. Magandang araw, magandang gabi sa mga tagapakinig po ng The Lighthouse. At inuuli ko ang pasalamat sa mga kapatiran na nangasiwa ng gawain na ito. At papasalamat tayo na sa pamagitan ng programang ito ay nare-reach out po natin ang mga tao sa mundo. Mga kapatiran muna at tayo na mga nakakapakinig ay mabuting ibahagi natin sa kanila. Lalo na kung mayroon tayong mga kaibigan, mga katrabaho na ganito ang mga paniniwala nila. Dapat nilang malaman ang sound doctrine. Magandang araw, pagpalain nawa tayo ng Panginoon.
Yes, but